Almira POV. Sa halip na 3:00 kami ng hapon umalis, naging 12:00. Sa buong biyahe ay tahimik lamang kami. Nakayuko ako, habang panakanak ang sumusulyap kay Ronan. Madilim ang mukha niya, at nagtataghis ang mga bagang. Panay ang paghagod at paggulo niya sa buhok, animoy problemado siya. Naririnig ko rin ang mga mahihina niyang pagdaing at pagmumura. Napabuntong hininga na lamang ako. Makalipas ang ilang oras, ay nakarating na kami sa iskinita papunta sa bahay namin. Bumaba ako ng kotse, at inantay siyang bumaba. Nag-init ang magkabilaang gilid ng mga mata ko, nang hindi siya bumaba. Sa halip ay pinaandar niya nang mabilis ang kotse paalis. Bahagya akong tumingala sa araw na papalubog at kumurap-kurap, patakbo akong pumasok sa bahay. Ayoko nitong nararamdaman ko mabigat sa dibdib. Nang makarating ako sa kwarto, padapa akong bumagsak sa kama. Humagulgul ako ng iyak sa sobrang sama ng nararamdaman ko. Galit ba siya sa akin? Sabi niya, bibilhan niya ako ng bagong cellphone. Not that gusto ko talagang tanggapin. Nagsawa na ba siya sa akin, dahil nakuha niya na ako? Napag-isip-isip niya bang masyado akong bata para sa kanya? Hindi ko na ba siya makikita ulit? Ipagpapalit niya na ba ako sa iba? Sa kaisipang iyon, lalo akong napaiyak. Maraming bagay ang pumapasok sa utak ko. Isipin ko pa lang na magkakaroon na siya kaagad ng ibang babae, ay bumibigat na ang pakiramdam ko. Parang may pumipiga sa puso ko. Sa kaisipang hindi ko na siya makikita, at ipagpapalit niya na ako sa iba, nawawarak na ang puso ko. Oo nga, at kakakilala ko pa lamang sa kanya, pero bakit ganoon ang pakiramdam ko? Sama-sama ang loob, hindi ko pa man siya lubos na kilala, pero nahulog na ako kaagad sa kanya. Tanghali na nang magising ako. Mabuti na lamang at hindi ako kinatok o ginhising ni Kuya Kenny kagabi. Hindi ko alam ang ipapaliwanag sa kanya, kung sakaling makita niya ang mugto kong mga mata. Napagbuntong hininga na lang ako. Panay rin ang silip ko sa cellphone, dahil baka tumawag si Ronan, pero wala, ni Blanco ay wala. Kung puntahan ko kaya siya at mag-sorry. Pero wala naman akong ginawang masama sa kanya. At saan ko naman siya hahanapin? Ni hindi ko nga alam ang bahay nila. Nakakahiya naman magtanong kay Mayor Ariel. Napatingin ako sa pintuan, nang marinig ang malakas na mga katok. Sino naman iyon? Si Ronan ba iyon? Napaawang ang labi ko at nagalak ang puso, sa kaisipang si Ronan ang kumakatok. Nakangiti kong binuksan ang pintuan, pero agad ding napauwi nang makita ang dalawang lalaki na malalaki ang katawan, para silang mga bouncer sa bar, sa gitna nila ay isang babaeng mataba. Ano pong kailangan nyo? Nandyan ba si Kenny Madrigal? Wala po. Napaawang ang labi ko nang biglaan silang umalis. Tinatawag ko sila pero ang bilis ng mga lakad nila. Pumasok ako sa kwarto at nagbihis, dahil nabasa ang suot ko kanina habang kumakain. Malapit ang bungad ng kalsada dito sa amin, kaya madali akong nakapunta. Natanong ko pa ang mga lalaking kumatok sa pintuan kanina. Nagsipasok sila sa isang van na mahaba. Nang makapasok ang mga kasama, mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Bakit hinahanap nila ang kuya ko? Bakit ang dami nila? Napakuyong ako ng kamay, at namuo ang mga luha ko. Maraming bagay ang pumapasok sa isip ko. Natatakot ako sa pwedeng mangyari sa kuya ko. Pilit kong tinatawagan si Kuya Kenny, pero hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Kaya sobra akong nag-alala sa kanya. Patuloy kong pinunasan ang mga luha sa pisngi ko, pero parang walang nangyayari dahil sa patuloy ang pagbagsak ng mga luha ko. Sobra talaga akong natatakot. Hindi ko kakayanin kung pati si kuya ay iiwan ako. Almira, napaangat ako ng tingin, nang tawagin at harangan ni Aling Merdy ang daraanan ko. Almira, bakit hinahanap ng mga polis ang kuya mo? Nagulat ako sa tanong niya. Polis. Polis. Oo, di ba polis ang mga iyon? Di ba sila iyon? Kapag may mga raid, nagpupunta ang mga polis na iyan dito eh. Hindi ko po alam. Nako, may kaso ba ang kuya mo? Nagdodroga na rin ba? Napariwara na ba? Napamaang ako. Hindi po totoo yan. Mabait po ang kuya ko, at hindi siya nagda-drugs. Nenas ako sa akusa ni Aling Merdy. Hindi magagawa ng kuya ko iyon. Napakamot ito sa ulo. Bakit siya hinahanap?
Di ba ang mga pulis sa mga drugs iyan? Hindi ako makasagot dahil wala naman akong alam, pero isa lang ang nasisigurado ko, walang ginawang kasalanan ang kuya ko. Mali ang paratang ni Aling Merdy. Mabuting tao ang kuya ko. Aling Merdy, walang ginagawang masama ang kuya ko. Nagtatrabaho siya ng marangal. Kilalang kilala ko po siya, at hindi gagawa ng masamang bagay ang kuya ko, kung alam niyang ikakapahamak niya ito, o ikakapahamak ko. Nagtataghis ang mga ngipin ko, at pagkasalubong ang kilay na nilayasan si Aling Merdy. May gusto pa sana siyang sabihin, pero hindi ko siya pinakinggan, sa halip ay nagtakip ako ng dalawang tenga, at umalis sa harapan niya. Hindi gagawa ng masama ang kuya ko. Kinakabahan ako, pero kailangan ko itong gawin. Dahil na rin sa sinabi ni Aling Merdy. Napagdesisyonan kong pumunta sa Hall of Justice. Aalamin ko kung may kaso nga ba ang kuya ko. Nagulat at nanlaki ang mga mata ko, nang tumunog ang cellphone ko. Mabilis ko itong kinuha, pero nang makitang unknown number ay hindi ko ito sinagot. Muling nagring ito pero hindi ko sinagot. Kinakabahan ako baka kung sino ito. Muli itong tumunog, kaya sinet ko na lang ang setting ng silent. Laking tuwa ko nang malaman sa judge na wala naman daw na kaso ang kuya ko. Baka daw misidentity ang nangyari, pero kahit pa ganun ay humingi na ako ng certificate, katunayan na wala talaga siyang kaso, at pumunta na rin ako sa police quarters, para mag-report ng incident. Nang makarating ako sa kampo ng mga polis, muling tumunog ang cellphone ko. Akala ko unknown number pa rin, pero nang makitang si Kuya Kenny ang tumatawag mabilis ko itong sinagot. Kuya, bunso, okay ka lang ba dyan? Opo kuya, nabasa mo ba ang text ko? Oo bunso, baka di ako makauwi dyan. Oo kuya, huwag ka munang umuwi, natatakot ako sa kung anong pwedeng mangyari sa'yo. Ako din naman natatakot, pero di para sa sarili ko kundi sa iyo. Kukunin kita dyan sa Makalawa, lilipat tayo. Sige po, nandito pala ako sa police quarters para mag-report, nakakuha na kasi ako ng certificate mo. Sige, salamat bunso. Kinakabahan ako dahil parang iba ang boses ni kuya ngayon, masyadong mababa. Kuya, bunso, nangilid ang mga luha ko nang pumiyok ito, at humagulgol ng iyak, kaya hindi ko rin maiwasan na umiyak. Natatakot na talaga ako. Bunso, tumawag si attorney sa akin. Ang kaso sa lupa na inakyat ko na sa korte noong nakaraan, dinismiss ng judge. Napabuka ang bibig ko. Biglang nanuyo ang lalamunan ko, bakit daw kuya? Naririnig ko pa ang pagpupungas-pangas ni kuya, pumiyok itong nagsalita, hindi ko alam, pati ang abogado na kinuha ko, umatras na. Kuya, umalis na lang tayo dito. Ayoko na dito. Oo Mira, aalis tayo dito. Nagpaalam na si kuya, dahil aasikasuhin niya daw ang pagre-resign sa trabaho niya, para makalipat na kami. Pumayag ako, kasi baka matunton nila ang kuya ko sa pinagtatrabahuhan niya. Nang makapasok sa gusali ng mga polis, pinaupo muna ako sa waiting area. Habang nag-aantay naglilibot-libot ang mga mata ko sa paligid. Hanggang sa may isang lalaking naka-uniforme na pang-polis akong nakita. Naglalakad siya papunta sa direksyon ko, at malaki ang ngiti nito. Napakunot ang noo ko, dahil akala ko sa likuran ko itong umingiti at kamakaway, pero nang makita kong wala namang tao at ako lamang, lalong nagsalubong ang kilay ko. Hello, napamaang ako nang makalapit na siya sa akin. Si Ronan ba ang hanap mo? Ronan, pagtataka kong tanong. Sinong Ronan? Isang Ronan lang naman ang kilala ko. Nanlaki ang mga mata ko nang may mapagtanto. Si Ronan Police. Hindi ko alam, tanging pangalan lang naman ang alam ko sa lalaki. Napakagat ako ng labi, dahil sa pakiramdam ko ang tanda-tanda ko na sumama kay Ronan. Samantalang wala akong alam ni isa sa kanya, bukod sa pangalan. Kung malaki na ang mga mata ko, mas lalong malaki na ang mga mata ng lalaking kaharap ko. Hindi mo alam, hindi niya sinabi sa iyo kung anong trabaho niya. Umiling-iling ako, namawis ang noo nito na siyang ikinasalubong ng kilay ko. Para itong problemado, may mga binubulong pa ito na hindi ko marinig. Ngumiwi ito at napaiwas ng tingin. Ano, mauna na ako bye? Mabilis itong umatras. Balak ko sanang tanungin ito kung nasaan si Ronan, pero hindi ko naman alam kung paano ko tatawagan ang lalaking iyon. Nagmamadali itong maglakad. Narinig ko pa siyang kinakausap ang sarili.
Ni hindi ko man lang pati natanong kung anong pangalan niya, at kung paano niya ako nakilala. Lagot ako nito. Ang daldal ko kasi baka matuluyan na akong maputulan ng dila ni Ronan. Ronan POV. Ano ba ang ginagawa ng babaeng yun, at hindi niya sinasagot ang mga tawag ko? Lagot talaga siya sakin kapag pinuntahan ko siya mamaya. Makikita niya, papagulin ko siya hanggang sa hindi na siya makalakad. Napangisi ako sa kaisipang makakasama ko ulit siya mamaya, pero kaagad na napawi ng maalala ang nangyari kahapon. Napatiimbagang ako nang hindi niya ako sagutin, kung mahal niya ba ako. Oo na pinilit ko lang siya, pero hindi ako titigil hanggang sa araw-araw niyang sabihin ang salitang I love you sa akin. Yuho, General, napasimangot ako nang pumasok sa opisina ko ang dakilang malas sa buhay ko. Panay taas baba ang kilay nito sa akin, bago itinaas nito ang folder na hawak. General, ito na ang information na hinihingi mo. Kumikilos na rin ang mga tauhan ko. Kinuha ko ang folder at inilagay sa drawer ko. General, I think, you need to read that Kenny's information. Tinaasan ko ito ng kilay. No need. Ayokong mag-aksaya ng oras sa isang tao na walang kwenta. Pero General, shut up, Arnold. Go back to your office. Napakamot ito sa ulo, na para bang problemado siya. Kinuha ko na lang ang jacket ko at umalis. Balak kong pumunta sa bahay ni Almira. Hindi ako makatiis na hindi ko siya nakikita. Almira POV. Napabangon ako sa pagkakahiga sa kama, nang marinig ang kumakatok sa pintuan. Nilukuban ako ng takot, dahil bukod sa 8:00 na ng gabi, ay may kumakatok sa pintuan ng kwarto ko. Take note, pintuan ng kwarto ko. Paano nito nabuksan ang pintuan ng bahay namin? Imposibleng si Kuya Kenny ito, dahil hindi siya uuwi. Lalo akong natakot nang lumakas ang mga kalabog nito. Dahil sa nangyari kanina, parang natroma na ako sa mga taong nasa likod ng pintuan. Almira opened this door. Nanlaki ang mga mata ko, si Ronan ba yun? Paano siya nakapasok ng bahay? Samantalang nilock ko naman iyon kanina. Agad kong binuksan ang pintuan. Madilim ang mukha neto, habang nagtataghis ang mga bagang. Hanggang ngayon ay tulala pa rin ako sa kanya. Ni hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Senaryo nito ang pintuan at nilock. Humarap ito sa akin at ngumisi. Nanlaki ang mga mata ko sa biglaan nitong paghalik. Baby love, I miss you. Hinhila ako nito papunta sa kama. Huli na para malaman ko ang balak niya. Nakayakap na ito sa akin habang walang patid ang pagkakangisi. Hinawi nito ang ilang hibla ng buhok kong tumatabon sa mukha. I like your hair but I would rather see your beautiful face than be covered by your hair. Dahan-daang bumaba ang mukha niya, hanggang sa magtagpo ang mga labi namin. Sa unay, mabagal lang hanggang sa naging agresibo na ang mga halik niya. Sabik na sabik nitong kinagat ang pang-ibaba kong labi kaya napadaing na ako. Ronan, nadadarang na naman ako sa mga ginagawa niya sa akin. Bawat halik niya, nababaliw ako at nawawala sa ulirat. Bumaba ang mga halik niya papunta sa leeg ko, hinihalikan hanggang sa kakagatin nito. Sandali Ronan, napapikit ako ng mariin, at napahawak sa ulo nito para diinan siya sa leeg ko. Kusang pumulupot ang mga hitat pa ako sa bewang niya. Nakakabaliw, nakakadarang. Tumaas ang halik niya papunta sa tenga ko. Do I own you? Hindi ko binigyang pansin ang sinabi niya, sa halip ay nawawala ako sa sarili, dahil sa panudyo-nudyo niyang halik sa tenga ko. Answer me baby love. Tumunghay ito sa akin. Napalunok ako sa nanunuyo kong laway. Nagtataka sa tinatanong niya, dahil wala akong maintindihan. Ha? Do I own you? Pinisil niya ang balat ko kaya napadaing ako. Baby love, answer me. Yes. Malot ang boses na sagot ko. Ngumisi ito at muling bumaba ang halik sa leeg ko, pag-it na sa chest ko. Pataas baba ang paghalik nito, mula sa leeg pababa sa gitnang bahagi ng chest ko bago tataas na naman ulit. Who owned you? Hindi ako sumagot, dahil panay ang lunok ko, at humihigpit ang hawak ko sa buhok niya. God, is he going to hurt me, by torturing? I don't want to be finished by this way. Nakakainis. This will be the death of me. Cause of death, pleasuring. Tumunghay ulit ang namumungay na mga mata ni Ronan sa akin. Ano?
Nanginginig ang boses ko na tanong sa kanya. Who owned you? Napalunok ako, ikaw Ronan. Ronan owned me, Ronan owned Almira. Ngumiti siya kaya napangiti din ako. That's my girl. With that he kissed me with flaming and declaration. He kissed me as if there is no tomorrow. He pleased me with care and love at the same time. He take me without hesitation. He loved me over and over until my body spontaneously gave up. Nagising ako nang maramdaman ang paghaplos sa tiyan ko. Napatingala ako kay Ronan na may maaliwalas na mukha. Nakatitig ito sa akin, kalaunay ngumiti na rin. Nagising ba kita? Tumango lang ako dito bago yakapin siya. Ang sarap sa pakiramdam na nayayakap ko ng ganito si Ronan. Pakiramdam ko hindi ko kaya, kapag nawala siya sa akin. Bahagya kong hinawakan ang dibdib kung malakas ang tibok. Napapikit ako ng mariin at napakagat ng labi, para pigilan ang ngiting gustong kumawala sa labi ko. Gusto ko siya. Gustong gusto ko siya. Napatingin ako kay Ronan na haplasan nito ang buhok ko. Baby love, matulog ka pa, 4:00 pa lang ng madaling araw. Ngumiti ako dito bago yakapin pa siya ng mahigpit. Naramdaman ko pa ang bahagyang pagyugyug ng katawan nito dahil sa pagtawa, para bang nasisiyahan siya sa ginagawa ko. Napatunghay ulit ako nang may maalala. Ronan, polis ka. Saglit itong napatigil sa paghaplos sa buhok ko at napatitig sa akin. Ngumiti ito bago ituloy ang paghaplos sa buhok ko. Sino nagsabi sa iyo? Hindi ko kilala. May isang lalaking lumapit sa akin, at tinanong kung ikaw ba daw ang hinahanap ko. Nagtataka nga ako kung paano niya ako nakilala. Napatigil ulit ito sa paghaplos ng buhok ko. Madilim na ang mukha. Hindi ko kilala, nilapitan lang ako. Nahintatakutan ako sa mukha nitong parang galit. Saan? Napakagat ako ng labi. Ayokong sabihin sa kanya ang tungkol sa kuya ko. Baka lalong lumala ang sitwasyon. Napadaan lang ako sa police camp, tapos iyon nga lumapit siya sa akin. Matagal itong tumitig sa akin, bago napabuntong hininga. Baby love, pag hindi mo kilala, huwag mong papansinin. Lalong huwag kang mag-entertain. Napanguso ako bago tumungo na lang para hindi nahamaba pa. Kitang-kita ko kasi sa mukha niya ang pagkairita. Ina talaga, kilala ko na ang lalaking yun, dakilang buwisit talaga yun sa buhay ko. Bakit ko ba ginawang major ko yun? Asungot talaga sa buhay ko. Nagsalubong ang kilay ko ng bamulong ito, pero tanging asungot lang ang narinig ko. Sinong asungot? Baby love, just sleep please. I don't want you get sick, because of lack of sleep. Tumango ako bago ipikit ang mga mata. Ilang sandali pa ay nilamon na ako ng isang magandang panaginip.